Narinig niyo na siguro mga kababayan no, ang balita na 50,000 Afghans is coming. Narito oh. Boom! Yan po mga kababayan. Di ba naging issue ito last year na binara ito ni VP Inday Sara itong pagpayag ni PBBM sa gusto ni Biden mga kababayan na papuntahin dito sa Pilipinas ang 50,000 na mga taga-Afghanistan. Hindi mga refugees mga kababayan ha. Mga empleyado yan ng Amerika nga taga-Afghanistan. Mga Afghans po mga kababayan na miyembro ng CIA, mga ganyan. Kasama ang kanilang mga pamilya, mga anak at iba pa para mag-process dito sa Pilipinas ng US visa. 50,000 po sila mga kababayan. At kung dati, hesitant ito si PBBM dahil kumontra nga si VP Sara. Ngayong kumalas na si VP Sara sa gabinete ay pumayag na si PBBM mga kababayan dito sa gusto ni Biden na dito sa Pilipinas mag-process ang 50,000 na mga taga-Afghanistan na ito ng kanilang US visa. At ewan lang natin mga kababayan ha, bakit pumayag dito ang ating presidente sa gusto ni Biden? Si Biden mga kababayan nabababa na po yan ngayong November. At malamang sa malamang, hindi mananalo ang kandidato ni Biden na si Kamala Harris at si Trump ang mananalo. Kaya ano pong mangyayari dito sa mga pinadala nilang mga taga-Afghanistan mga kababayan na 50,000? Malapit na po ang November. November po mga kababayan, bababa na po yan si Biden. Ewan lang natin kung matatapos magproseso lahat ng mga taga-Afghanistan na iyan. Dahil kung inyong tutuusin talaga mga kababayan, last year pa yung issue na yan Kung nagsimula sila ng process doon sa Afghanistan, dapat natapos na yan ngayon. Hindi pa nga Papuntahin pa dito sa Pilipinas mga kababayan na cheesy din masyado dahil kung tutuusin mo lang mga kababayan ha, ang Guam na teritoryo ng USA ay halos magkasing tabi lang ng Pilipinas. Bakit hindi nila idiretso sa Guam para mag-process ng visa? Bakit idadaan pa dito sa Pilipinas mga kababayan na 50,000 pa? Ang teorya po ni Harry Roque mga kababayan ay kaya daw biglang pumayag itong si PBBM na pumasok itong taga-Afghanistan dito na hindi natin alam na sa November baka hindi natanggapin ng bagong presidente itong 50,000 na taga-Afghanistan. At mananatili na ito sa Pilipinas, of course, ay ang teorya ni Roque ay baka gamitin daw ito ni PBBM bilang kanyang private army kung sakaling nagkodita sa kanya ang taga-AFP. Animal, panoorin po natin ang sabi ni Roque mga kababayan. Papapasukin ang 50,000 na mga dating US employees ng 50,000 Amerika sa Afghanistan. Ano bang problema dyan? Hindi pala sila Afghan refugees. Sorry ha. Hindi sila refugees. Sila ay dating empleyado ng Amerika sa Afghanistan. Yung ginamit ng mga CIA mga kababayan, mga spy yung mga pumapatay mga kababayan ng mga kapwa nilang taga-Afghan dahil US forever mga taga-Afghanistan nag-ride door sa kanilang sariling lupa at papunta sa Amerika. Ano bang problema kapag sila'y pinapasok? Well, una-una, meron tayong security concerns. Alam nyo naman na napakadaming extremist groups dyan sa Afghanistan. So paano kung may mga extremist din na magpanggap na dating empleyado ng Estados Unidos? Ang reason nga ng Amerika mga kababayan kaya hindi yan direktang pinapasok doon sa Guam, which is ang travel lang from Afghanistan to Guam is same lang sa Pilipinas. Ang reason nila is security concern. Kompleto pa nga ng intelligence itong taga-USA. Dahil bago pumasok sa kanilang teritoryo mga kababayan, dapat talaga daw siguro na hindi sila mga terorista. Tapos ang BBM direktang, sige dito na sa amin. Ganyan. Noong nagkaroon ng Senate hearing, si Senate... As if, may intelligence. Amy, may kakayanan para mabet itong mga taong ito kung talagang safe ba ito o baka nagpapanggap lang din. Super attitude to the President nung isang taon, dahil yan nga ay lumabas no isang taon pa, ang sabi ni Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, na-vet na raw yan ng mga Amerikano dahil yan ay mga empleyado ng Amerika. Kasama ang mga pamilya Na-bet ba ang pamilya? Yung mga kapatid? Well, walang ibig sabihin yun, no? Kasi ang papapasukin ay hindi lang yung mga naging empleyado, kundi pati mga pamilya nila. Paano pala yung mga babaeng empleyado na mayroong mga asawang mga Taliban, no? Correct. Makakapasok din ng Pilipinas. So, yan ang number one concern natin. Dito sa Pilipinas... At unang-una kung na-bet na yun ng US, doon na lang sa Guam. Bakit takot kayo? Tapos tapang-tapangan ang PBBM ang kababayan.
Here na lang. Oh, Biden, I love you. Mas nabiktima na tayo ng extremist groups gaya ng Limaya Islamia, no, diyan sa Marawi. So, ano mangyayari kapag nakapasok pa yung mga Taliban dyan at iba pa mga extremist groups sa Afghanistan dito sa Pilipinas? Pero hindi po sila refugees kasi sila po yung empleyado ng Amerika. So, hindi nga refugee mga kababayan, no? So, wala po reason na humanitarian reason dahil ano lang na yun papaprocess na ng visa dito. Mio. Wala po talagang kategorya ng visa under Philippine Immigration Law na po pwede silang pumasok. Kasi dahil restricted nationalities mga Afghan, kinakailangan meron silang tourist visa, man lang. Wala. So parang labag din sa ating batas, labag din sa ating soberenya kung magpapapasok tayo. Grabe na ngayon mga kababayan, no? Parang wala na talagang kinikilalang batas. Na wala namang visa na angkop sa kanilang status. Kung hindi, sinabi lang na Amerika na para tayo naman ay sunod-sunuran ng Amerika. Tuta. At pangatlo, ito mga kababayan, tuta ni Biden. BBM. Nandyan po yung cultural differences ng mga Afghan at mga Pilipino. Naalala natin ng mga Vietnamese na pinirasos dito sa Pilipinas, nagkaroon din tayo ng mga problema, no, na cultural problems dahil iba nga ang mga kultura niyan. Lalo na ang mga Afghan, no? Sanay sila na mamuhay doon sa Taliban, Afghanistan. Hindi lang yan mga kababayan dahil paano kung bago na ang presidente, di ba? 2 months na lang, November na, magpapalitan ng presidente ang Amerika. Paano kung ayaw ng bagong presidente? Andito na yun sa atin. Paano na yan? Tayo magpapakain. At syempre, pinaka-importanting tanong, bakit sa Pilipinas sila ipaprocess? Correct. 2.5 hours away lang sa Philippines by flight ang Guam. Ang Guam, territory na ng Amerika. Kung kinakailangan sila mag-process, diretso na lang sana sa Guam. Hindi sa Guam? Bakit kinakailangan sa Pilipinas? Well, meron po akong teorya. Kaya nila ipaprocess dito sa Amerika, sa Pilipinas at hindi sa Guam. Unang-una, natatakot si Biden na hindi na siya presidente pagdating ng Nobyembre. Hindi na talaga dahil hindi na siya tatakbo Nasaan ang arithmetic nitong si PBBM, no? Kasi anong buwan na ngayon? Agosto, September, October, November. Walang pakit talaga sa Pilipinas. Pagdating ng November, pag natalo si Biden at si Trump ang maging presidente, di ba si Trump anti-immigration? Ay kapag pinapunta yan sa Guam, baka magkaroon pa ng problema, baka paalisin pa. So parang ang panigurado ni Biden, dito na sa Pilipinas i-process. Para kung matalo siya, hindi na nakapasok na Amerika. Problema na ng Pilipinas yan. Problema na natin mga kababayan. Anong gagawin natin sa 50,000 Afghanistan? Paano natin papakainin yan? Kung manalo nga si Trump at hindi na papasukin. I-adapt lahat ni PBBM. Ampunin mo. Pero ang tanong, bakit naman ang PBBM Junior pumapayag na tanggapin? Well, ang teorya ko. Kasi pag sila hindi tinanggap ni Trump sa Amerika at most likely hindi sila matatanggap, galing yan Afghanistan. Mga nagtrabaho sa CIA, mga nagbigay security. Baka magamit sila ni PBBM Junior, kabahagi ng isang private army na pwedeng tumayo laban sa AFP if for any chance mag-withdraw ng support ang AFP sa kanya. Diyos mio, diktador na talaga mga kababayan, no? Ang galawan. Parang meron siyang sariling fighter force. Fighter force. Sa mga elemento ng militar na baka lang naman mag-withdraw ng support sa kanya. Sige ko dita kayo, mayroon akong 50,000 taga-Afghanistan. Ganyan daw, sabi ni Roque. Tutulak ko sa pagpasok ng Afghan refugees. Unang-una, labag po yan sa soberenya natin dahil lalabag sa batas natin. Wala pong visa na available para sa mga Afghan. Pangalawa, hindi naman po sila refugees. So wala silang karapatan na pumasok nang walang visa. At pangatlo, bakit hindi sa Amerika sa Guam gawin ang processing? Makes sense ba mga kababayan? Kaya ang tanong ng marami, nasa hulog pa ba itong pag-iisip ng presidente? What do you think so? Post your comments below.